Radyo ni Juan Networks, serving the interest of the Filipino people. Lungsod, ikaw ang maghukom. Mga higala, kumusta? Kinina ang ikatulong serye sa topic nga oligarkiya or oligarch nga nanukad sa giingon ni Presidente Rodrigo Duterte ni atong miaging simana nga iya na kuno nga nabuntog ang oligarkiya sa Pilipinas. Pero mangutana ko ninyo nga mga nakasunod sa atong duhana ka mga serye, kung unsa ba ang inyong nakita or nasabtan sa oligarkiya. Sa atong inisyal nga nakabot kagahapon sa kaduhang serye, sa article ni Ronaldin Olia sa bulatlat.com nga dunay caption, Duterte's economic policies pro-oligarch and anti-poor. Sa duha ka serye, gikontra niini ang giingon sa presidente sa iyang diskurso dito sa Hulo last week nga iyan ang nabuntog ang oligarkiya sa Pilipinas. Ang mismong polisiya sa ekonomiya nga gitamdan sa iyang mga economic managers nga gipatuman sa nasod sobra 4 ka tuig na sa iyang administrasyon nagsilbi sa interes sa oligarkiya. Nga kung atong balikan ang definition sa Merriam-Webster sa pulong oligarkiya, it is a government in which a small group exercises control, especially for corrupt and selfish purposes, or a government by the few. Dinhiniini nga kahimtang sa paglingkod pa lang sa administrasyon, kuyog ang kutay sa iyang mga oligarkiyang sakop sa kabinete na expose na dayon ang paingnan sa iyang administrasyon. Kini may mutubag nganong sayo sa gobyerno ni Presidente Duterte ang iyang mga gitudlong leftist members of his alter ego kabinete. Sama nila ni kanhi DAR Secretary Rafael Paing Mariano, kanhi DSWD Secretary Judy Tagiwalo, National Anti-Poverty Commission Secretary Lisa Masa, o gani tungod kay ligon sa iyang barog batok sa abusong pagmina si kanhi og anhing DENR Secretary Gina Lopez o ubang pang mga ilado sa ilang barog pabor sa katawhan, tanan sila gipalagpot sa mga oligarkiya. Pero una nato tibuokon ang tanan niini nga issue sa oligarkiya. Subay sa giingon ni Presidente Duterte nga iyang natuldukan na ang oligarkiya. Tuguti ako nga atong tiwason ang article ni Ronaldin Olia sa bulatlat.com nga migawas niya itong Enero 2017. Unong kabuwan pa lang niining higayuna ang administrasyong Duterte. Sa parte sa atong ikaduhang serye kagahapon, giingon ni kanhi NIDA Director General o karon resigned na Ernesto Pernia nga sawa pa musulod ang administrasyong Duterte sa hinapos nga tuig sa administrasyong Noynoy Aquino, dunanay sobra 300 bilyones pesos nga mga infra projects nga gitulak gikan sa interes sa mga langyaw para sa Pilipinas. Sa ato pa, ang gobyernong Pilipino nakaperma ng daan og kasabutan nga ipadayon
sa langyaw nga mga kapitalista ang ilang interes sa sulod sa Pilipinas bisag kinsa pa ang mulingkod nga presidente. Mga higalani ang sumpay sa article ni Ronaldin Ulia. Sa article nga ang caption, Duterte's Economic Policies Pro-Oligarch and Anti-Poor. Gingon sa artikulo, sa pagpadayon sa atong ikatulong serye nga ang Administrasyong Duterte sa iyang gilatag nga plano nga mugastog 8 trillion pesos or $160 million alang sa transportation infrastructure projects sa musunod nga 5 ka tuig. Meaning, gikan sa pagsulat niini nga article, 5 ka tuig from 2017 to 2022. Nasuta sa Ibon Research nga sa plano sa gobyernong Duterte milutaw nga dunay kahimtang sa disproportionate emphasis sa National Capital Region o sa mga palibot nga mga lalawigan niini ngadto sa pipila ka mga urban centers sama sa Cebu o Davao o ngadto na sa natural resources rich Mindanao. Matod ni Ibon researcher Bilya Guzman nga ang context sa overall economic agenda nakasintro gihapon sa neoliberal trust. Ang infrastructure boom mag-focus sa pagtukod og mga domestic transport and related infrastructure aron nga ang nasod mas hapsay nga makatubag sa iyang rule isip sight sa kutay sa global value sa foreign capital. Take note ha, global value para sa foreign capital. Matod ni former NEDA Director General Ernesto Pernia, nga aron moabanti ang foreign investment sa infrastructure development, ang NEDA ang nag-launch og online database system og lakip ng pag-streamline sa project approval process. Sabahin sa Ibon Research, din hiniining nga direksyon nilutaw nga ang gobyerno mahimong abli sa mga unsolicited proposals nga magbutang kaniya sa less transparent kay sa solicited bids or bidding sa mga dinagkong proyekto sa gobyerno. Matod ni Bilya Guzman sa Ibon Research, nga ang gobyerno nagkonsidera sa ilang gitawag nga quote and unquote hybrid PPPs, public-private partnership. Hybrid diin gamiton sa kagamhanan ang mga official development aid, UDA, pagpabarog og mga pasilidad gamit ang mga pribadong contractors apan himuon ang bid out sa mga subsequent operations and management. Nga sa ato pa, ang taxpayers mao'y mubayad sa mga UDA finance project aron nga makaganansya ang mga corporations. Dinhi sa isyu sa oligarkiya, unsa man ang gidangatan sa saad sa Administrasyong Duterte para sa independent foreign policy. Sa unang postura sa Administrasyong Duterte, naghisgot kinig independent foreign policy. Apan matod pa sa Ibon Research,
nahagbong kini sa wala. Sama sa gipulihan ining administrasyon o sa daghan ng mga administrasyon, ang administrasyong Duterte padayon sa iyang pakig-negotiate sa uban nga mga nasod alang sa Free Trade Agreement, mga FTAs, sama sa China-led Regional Comprehensive Economic Partnership or RCEP, ang US-led nga Trans-Pacific Partnership, TPP, o ang European Union Philippine Free Trade Agreement or EU, DAS-PH-FTA. Sa barog sa administrasyong Duterte, pinaagi sa mga economic managers, ilang giduso nga mga free trade agreements importante apan sa panglantaw sa Ibon Research, kini mo'y mag-expose sa nasod sa unfair competition. Tungod kay ilang gipakusog ang foreign investors' right at the expense of the local economy. Mga higala sa pagtibuok dining tanan, maingon nato walay pagbag-o sa panglantaw sa kagamhanang nagsaad og tunay na pagbabago. Sa kumpas sa interes sa oligarkiya, gipadayon ni Presidente Duterte ang neoliberal economic policies nga may hinungdan sa pagkaatrasado sa economic growth sa Pilipinas sulod na sa milabahing 3 ug 2 kadekada. Giingon ni Jose Enrique Africa, ang Ibon Executive Director, giulagway niini ang neoliberal economics nga pro-foreign investors, pabor sa langyang negosyo, pro-business, pabor sa kapitalista, pro-free trade, pabor sa mga FTAs, anti-income, anti-kita, o untaking the rich or untaxing the rich and taxing the poor. Ang dili pagbuhis sa mga kwartahan, hinoon gipapasan sa kabus ang buluhisan o ang pagpreserba sa private property and wealth. Ingon pa ni Vilya Guzman sa Ibon nga ang gihimong realignment of funds sama sa 8.3 billion pesos budget aron mo'y gamiton niadtong higayuna sa pagbayad sa tuition sa mga state universities and colleges usa ka populist move apan dili kini sustainable. Na tinuod gyud baya tungod kay karong tuiga sa atong national budget nga 4.1 trillion gitapyasan pamanggani ang budget sa suporta sa mga state universities and colleges. Gingon sa artikulo ni Ronaldin Olia sa Bulatlat nga ang first 6 months nitong higayuna nagpakita nagtendensiya ng Duterte administration sa iyang pagka-populist administration nga nagtula og mga polisiyang neoliberal og nagtago under sa smoke screen sa war on drugs, sa national rhetoric og kunuhay sa iyahang leftist facade. Mga higala, kini ang ikatulo og katapusan nga serye sa topic nga oligarkiya nga nakasukad sa deklarasyon dili palang dugay ni Presidente Duterte nga iya nang nabuntog ang oligarkiya sa Pilipinas. Aron masabtan naningkamot kita nga makakitag magamit nga mga kahimtang aron sayon nga makaabot ang komunikasyong klaro sa atong mga tigpaminaw,
unsa ang anaa sa pulong oligarkiya or oligarch gikan sa pulong Grigo. Nangita kitag definition sa pulong oligarkiya. O gipasabot kita nga ang oligarkiya or oligarch gamayng pundok sa mga elite nga ang tumong kontrolahon ang gobyerno aron kabigon ang pabor sa pagkamar og bahandi sa nasod ug sa kalibutan. Sa artikel ni Ronaldin Olia sa bulatlat.com ngayong gisuwat, mga 6 kabuwan pa lang nga nakalingkod sa gobyerno si Presidente Duterte, na-establish nato ang mga datos ni Ibon Researcher Bilya Guzman nga naghulagway asa nakasandig ang economic policy sa gobyerno nga nagsaad kaniadto og tunay na pagbabago. Na-establish usab nato ang nahitabong pagpanangtang sa mga sakop sa kabinete ni Duterte nga ang linya anaa sa interes sa katawan og al kontra sa interes sa mga oligarkiya nga naglingkod sa liderato. Mao nga tangtang si Tagiwalo sa DSWD, tangtang si Paing Mariano sa Department of Agrarian Reform, tangtang si National Anti-Poverty Commission Secretary Lisa Masa og lagpot sab si DENR Gina Lopez. Ang tanan nga babag sa interes sa oligarkiya, papha sa ilang mga aginaanan tungod kay klaro ang definition sa oligarkiya nga group of a few ngang tumong higupon ang tanang rekursos sa nasod aron panag-iyahon. Matod sa Ibon Research, ngang economic design sa Duterte administration kunuhay aron tubagon ang interes sa katawang Pilipino, pero ang kamatuoran paingon sa pagsiguro sa ganansyang ibulsa sa mga elite o kapitalista. Konsabo ang mga interes sa langyaw nga nahimong naglubog na sa nasod sa pila na kadekada nga milabay, suportado sa mga liderato nga naglingkod sa gobyerno. Asa or sa ato pa ang oligarkiya, managsama ang tumong og interes, managlahi lang ang ilang mga principals sa gobyerno. Sa panahon ni Marcos, doon na kini kaugalingong grupo sa oligarkiya. Mao gihapon sa pagpuli ni Cory Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Arroyo, Noynoy Aquino ug karon sa panahon ni Presidente Duterte. Ang oligarkiya, mga taong anaa sa hataas nga hutong ngang tumong pwedeng magpulihayra sa matag administrasyon, pero ang interes og tumong parihara. Mga igala, nasayod naman siguro kita kinsa ang mga anaa sa palibot ni Presidente Duterte nga mga oligarkiya. Wa man kini malilong sa tanan tungod kay kanunay man silang anaa sa kiliran sa presidente. Kung ang claim ni Presidente Duterte nga nabuntog na niya ang mga oligarch, ang buot nining ipasabot ang mga oligarkiya sa iyang mga kaatbang sa politika. Pero ang sistema o gamot sa oligarkiya sa nasod dili kini matapos-tapos hangtod ngang katawhan gayud mismo ang mulihok og ibton kini gikan sa sentrong gobyerno. Laom ang gamot sa oligarkiya ug tungod kay laom nagkinahanglan kinig hiniusang kusog sa katawhan aron ibton ang dakong linta nga dugay nang misuyop sa dugo ug kinabuhi sa katawhang Pilipino
nga hagbay pang biktima sa kahakog o sa kamangtas sa oligarkiya. Lungsod, ikaw ang maghukom. Lungsod, ikaw ang maghukom. May galamay udto, musta naman mo? Pizza 21 kita karon sa buwan sa Hulyo, tuig 2020. Kao ba nang kinatibuk ang pwersa sa News and Information Center? Pwede na mag-text ha. Katong gustong mo react sa atong gisgutan sa unahan. 0905-809-4651 sa Globe users. Sa mga TNT users, 0950-556-5732. Doon na to'y nag-react sa mga points nga atong ginaraise since first, second, o karon sa atong third series sa isgutan ng oligarkiya. Siya si Joy Padilla sa atong Facebook account sa radyo ni Juan. Ug matod pa niya, nga naman kuno daw nga ako dapig kanunay sa NPA. Inako, mo ba? Kung maghisgot di ay taog bulok nga sistema sa nasod, kay bulok man gyud tinuod. NPA, nya gitanaw na ko ang iyang account. Uy, propagandista man di ay sa local initiative sa banang bago karon, ILCAC, sa gobyerno ni Presidente Duterte. Kaya bang di man daw kuno dili man mugana ang nationally coordinated nga peace talks with NPA. Ang ilahang ginatulak is locally peace talks. So gi-engage kuno nila ang community. Gahapon gani nakadawat man ta dinhi og text nga diha sa pagibato gibalik og papasurrender ang daanang ni surrender. Saybot ipasabot nagkuwang ta sa props sa mga surrenderies sa New People's Army or sa taod-taod na ninyong lingkod dinha aron i-promote ang localized nga kalinaw. Wa ni gana ang inyong gihimo nga pamaagi. I-review. Kay tingali og kanang allocation para sa mga nanurrender, wa ni sod sa bulsa sa mga ni surrender. Ngunang masuko mo nga ang radyo ni Juan maghisgot about kalisod kapait kahimtang sa katawang Pilipino, di ninyo gustong pahisgutan kay siyempre magisa man kamo sa katawan nganong wa may kausaban gihapon ang ilang kahimtang. Subay sa inyong gisaad nga og manurinder ka ng mga tawhana kay inyo mang giingong NPA na bisan og simpleng komunidad, community ba? Mo lambo ang ilang kahimtang. Naunsa naman karon. Mo na nga kung dunay maghisgot about sa kahimtang sa nasod ug ang dunot niyang sistema, moingon dayon nga nakig-alayon sa NPA. Hisos, Ginoo ko. Ikaw sab Ma'am Joy Padilla, wa ka bang mahibaw unsaon pag ila ang NPA? Ang NPA katong nagunit armas og nakigpinusilay nimo. Mahibaw man ko nga naong ra imong gipulihan, himo kag account para maka-engage ka sa Facebook account sa radyo niyon. But anyway, for public use man na. Ang tanan makagamit ni ana. Diba? Ang tanan makapadayag sa ilang gustong mahitabo. Mabitaw giingon ako, Ma'am, this is
a democratic country and everybody has the right to express unsa ang iyang nasabtan sa iyang kaugalingon. So, abli ka ng Facebook account sa radyo ni Juan. So, salamat kayo ha. Thank you very much. But as I said, this is a democratic country wherein everybody has a freedom to express unsa ang naa sa iyang gituhuan. And even the communist, even in the rightist nga side aning gobyerno, centrist man siya or extreme right, extreme left, asa pa ba siya, down and up, can really express sa iyahang gustong ipadayag. So thank you very much. But as I said, if you think nga ang point of view nga ginabarugan sa radyo ni Juan is for the NPAs, well, imo na nga punto, but as long nga kini naghisgot sa kahimtang sa kamatuuran diha sa kinabuhi sa mga Pilipino, apil na ko diha, then ang seryosong barug sa radyo ni Juan is to serve the interest of the Filipino. Lungsod, ikaw ang maghukom. Okay, harita sa update sa coronavirus sa Pilipinas. Agoy, nagpropose karon ang mga senador tungod kay muragwa na may undang ning saka sa coronavirus. Tag 2,000 na ang average a day. O niya, gagahapon ang computation sa Department of Health, 68,000. O niya, kung himong i-compute gyud, tama ang computation sa World Health Organization nga niabot na sa 69,000. Di ba? Napagi lipat-lipat para diha. No? Anyway, suko na baya kayo akong migo nga si Secretary Roque. Lagi matod pa niya nga nung mututok man daw kunutas numero. Alangan, og di ta mututok sa numero, nga og mututok mi sa inyong naong, mabalaka man mi. Nga nagsulti mo tinuod uwa. Dito na lang tas numero. Kay bisag inyo pa ng pahiyoson, kita gyud tinuod ug unsay kamatuoran din ha. Back to ECQ for Metro Manila. Unyaingon ang tubag sa palasyo sa Malacañang, wait and see sila. Ang gobyerno, wala pa gyud makakonsidera o binbakaha sa plano sa Metro Manila nga ibalik under sa mas istriktong lockdown scenario. Matod pa nila ilang i-monitor ang development in the following days to determine if quarantine measures in the capital region should be adjusted. Sa Metro Manila, hapit na makabot sa 70,000. 69,000 na eh. 69,000 as of kagahapon. Sa ato pa, unyang hapon, mustinta na na. 70,000 coronavirus disease. Ang kaso niini sa atong nasod. Under the lenient general community quarantine nga giimpusar since June. Ang Interagency Task Force for Management of Emerging Infectious Diseases, IATF, ni luag sa mga quarantine restrictions sa Metro Manila in line with the government's policy of gradually reopening of economy while responding to the pandemic. Of course, doa na may kwarta ang mga oligarch. Di naman makasapi sila. Kaya ang ilang mga negosyo
sarado man sad, affected man sad. So, decision silang hinay-hinay, dahan-dahan. Kung sinay tabo, sama sa giingon sa mga taga-UP experts, niyadtong before ni gibuhian, mo triple ang paspas sa pagsaka sa coronavirus. Wa gyud na sayop in taon. Di man ni sila propeta, pero makaantigong mo ihap. Kay may man ang ilang basic education. Ang basic education, ihap, basa. Unsa pa tong isa? Suwat. Mao man na ang unod sa basic education, no? Mag-ihap, magbasa, ug magsuwat. Ang manggani nga si Secretary sa Education sa banang kuan, batan-on nga Secretary sa Education, ganina tong replay sa Radyo ni Juan, nagkamuritsing nagtubag. Kaya ang ilahang basis, katong giingon ni Digong o ni Presidente Duterte nga walay face-to-face, ha? Kung magabli mo og eskwela, walay face-to-face. Hambog pa sila nga, oy, pwede kayo na, Presidente. Pero kaganina o kagabi, sa iyahang tunada, muramag ni variable si ma'am. Kayang tinuod, pag-abot sa kahimtang sa edukasyon sa Pilipinas, nga hastang atrasaduha, bisan man ganing mag face-to-face, di man ganing makuha ng basic education sa pagbasa, sa pagsuwat, o sa pag-ihap. Mag-online pa makahata. Unang kabunga-bunga na siya kagabi. O na siya kabalog kung saon niya. Munang naglibog siya kung saon. Nga dito gihapon mudunggo sa gingon ni Presidente Duterte, walay face-to-face. Kaya alam mo, di variable man po digong kaganina, no? Sa replay na to din eh. But anyway, sama sa atong ginaingon, dili makaantos ang mga oligarch nga walay mahagbong ganansya sa ilang mga palad matag segundo. Mao nang gipugos nila sa pagbuhi ang Corintinas batok coronavirus. Mo na tinuod ngayon dan. O karon, daghan na ang natakdan. O kay daghan ang natakdan, effect na baya ang anti-terror law. Ingnon ka na dayog, kaw, terorista kang dako, prisuhon takag 24 kaadlaw. Mga hingalambot og nganong ingon ani ang atong gidangatan karon. Siguro, wa lang yun tinuod kita'y pagpakamana. Kay kung ang dakong parte sa populasyon duna palang untay kalantip sa paghunahuna, sa pag-analisa, sa pagpakabana sa atong kahimtang, dili tadali nga matunto aning mga tunturugok nga naa sa sulod sa kagamanan. So tanaw nila, tungod kay tuntuhonon man sadta, luoy sa Dios, sige ra sila pangatik bisan sa paghatag og mga figures, feeling pagyud nila nga wa gihanaw ang Pilipino. Di nila gustong mahisayod ang katawang Pilipino sa kahimtang tungod kay once nga magiyahan o masayod sa kahimtang, pwede ra gyud nga mamahimong mabutang sa alanganin ang ilang mga intereses.
Alas 12:48 hari na ta sa pagbasa sa mga text messages gikan sa atong texters. 5297 ingon pa niya, unang tikang sa dunot nga gobyerno ang anti-terror law nga hadlokon ang mga nagpakabana. Mao ni kaduhang tikang nila ang tsatsa nga ipahurot ang tinubdan sa nasod sa mga naghari. Kuya, kay utok ni mga oligarch. No? Magpabilin yun sila sa gahom. Ang bugtong sulbad niini ang demokratikanhong revolusyon sa katawhan. Salamat RNJ nga nagsangyaw sa tinuod nga kahimtang. Gikan kang talyo sa kombal. Nasa'y dugang. O tudong, unang tikang sa dunot nga gobyerno. Oligarkiya, anti-terror law, hadloko ng mga nagpakabanang Pilipino. Ikaduhang tikang nila, tsatsa, nga ipahurot ang pang-ekonomiyang tinubdan sa nasod sa mga nagharing mga tao. Magpabilin yun sila sa gahom. Ang bugtong sulbad nini, okay, katong iyang giingon, demokratikong revolusyon, no, sa katawhan. Lamat RNJ, nagsangyaw sa tinuod nga kahimtang si Talyo gihapon sa Compostela Valley Province or Davao de Oro. Giga kay texter 0351. Ingon pa niya, unya nata paniod to. Human maghukom ang lungsod sa mga lansis, lipat-lipat style ni Digong o oligarkiya behind him. Yes, gipatay niya through 70 red mark congressman voted yes to ABS shutdown, not the constitutional mandate of Congress of both houses to grant or deny the legislative franchise application of ABS-CBN. What's new about Malacanang? Distansya sa JB Sebastian nga naabuh og siyam pa o 9 others high-profile inmates plus gitulak nga tsatsa amidst the COVID-19 crisis. Ikapalpakan of its measures o kawalan ng konkretong direksyon asa ta itugpa ani nga pandemya. Unsa nga senaryo ugma sa suna aning killer nga oligarkiya. Third edition now nangusog na ang CBCP against the anti-terror law. Ang tanan traditional jeepneys, poslan man, patyon mo parada tanan unya sa suna sa batasan. PNP hangyo protesta online. Lungsod, ikaw ang maghukom. Kinsang terorista, kinsang oligarkiya, behind Digong gagukod sa ABS-CBN airwave. From CDO, ang atong texter. Salamat kayo. 0351 sa atong texter. Alas 12:51 from 0174. Good PM, sir. Sige lang og pangatik si Duterte, bakakon kaayo ang pagkatao. Ang oligarch karon sa gobyerno ni Duterte, ang founder ana si Duterte tungod sa makamkam niya ang daghang sapi sa kaban ng bayan para magamit sa eleksyon karong 2022. Itandi-tandi nato ang tanan, iyang sariling interes lang ang iyang pamalaod karon. Walay huna-huna sa mga kabos o pagsulbad sa COVID karon. Mga kitang tanan, bantayan gyud nato ning gobernoha kay mauni ang sikretong kawatan. Luoy tang mga pobre kay mahal ang palitonon o ang katawhan ang pabayron sa mga utang nato sa atong nasod. Walay ayo
ning gobyerno. Gikan kag 0174 ang atong teksta. Lungsod, ikaw ang maghukom. Yangkon karon sa Malacañang nga hinay daw bao ang distribution sa second tranche sa Social Amelioration Program sa gobyerno. Kaparat, no? Anti-terror law, paspas. Pag-abot sa ayuda, hinay pa sa bao. Giadmitar sa Malacañang ang distribution sa second tranche sa Social Amelioration Program, pastang hinaya. Matod pa ni Presidential Spokesperson Harry Roque, ngang recent or bagong data sa Department of Social Welfare and Development, matod pa niya, ang second tranche sa SAP, ang na-distribute pa lang is 3,371,494 families. Ang ilahang gipangita, 18 plus 5. Di ba? No, 5 million. Pila man na siya? 23 million. Unya na pa lang sa 3 million. Uy, come on. Ang alibay sa ahensya sa gobyerno, DSWD, iyang gisayt ang daghan kay mga alibay, rason. But ilahang gipromisa nga ilang paspasan ng distribution by the end of July. Unsa naman ang pitsaha karon? Pizza 21? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 days na lang. Tiwaso ni mo ng 20 million? Wow. Masig. Mura lang ni ka ng ipangsabod lang. Paita-bitaw, no? Kinibang nagkinahanglan tag immediate nga solusyon tubag sa kagutom sa tao, pila na kalibo, milyon ang gutom nga nag-report, pila ubay-ubay na, pero pag mulihok ang kagamhanan, murag bao. Mailang sila og ilahang interes, paspas kaayo. Ingon pa nila, mabagal po talaga. Masasabi ko po na nabagalan din ang palasyo sa proseso ng pangalawang tranche. Ingunin niyo, paspas mulihok og sundalo. Isa man diyan ang nasa DSWD, di ba? Ex-general man na. General Bautista. Nga nung angtod karon hinay pa mangyapon sa bao. Storyahe. 5554 dong, wa na may klaro ang pamalaod dong. Gusto naman nila nga musunod ang mga Pilipino sa ilahang balaod nga puro palpak. Napay second tranche ang SAFDONG sa Davao del Norte, taga Samal. Mayong udto among mga silingan diha sa Island Garden City of Samal. Salamat. Hinay pa sa bao ang distribution sa social amelioration. Yan na to tawag amelioration. Amelioration dapat paspasanay kay tabang na. Saon nimo ng resuscitation sa taong himatyon be. Maglangan-langan ka ba? Sa kahimtang sa katawhan karon nga nuwad ang trabaho, apektado sa ekonomiya, iyon ana kahinay mulihok ang gobyerno. Uy, may man mo kay puno mana permi ng inyong lamisa sa pagkaon. Lungsod, ikaw ang maghukom. Wala tayo kong panahon sa pagkaginod sa unahan. Thank you very much sa inyong pagpaminaw. Dini sa atong tulumanon lungsod, ikaw ang maghukom. Karong adlaw, Pizza 21 sa buwan sa Hulyo, tuig 2020 adlaw Martes. Inabagan kita sa itong mga kaubanan, Pikas Lawak. Sabi na din na, si Jan Solis o Jan Dilatori. Ayan, nagtapat ang duha ka Jan. Dito sa Luyo, kinsa man tong naa dito, si hindi na ako makita, nga naka-side view.
sa tanan-tanan nga mga naglangkob din sa atong tulumanon. Of course, atong pasalamatan ang tanan nga mga nag-text o naminaw din sa atong programa. Si Wither Saldana o basta kadto. Ngit-ngit mong gudya. O siyempre sa transmitter site, to dito sila si Ray Barwis. Nabalik na ba si Carlo Palik and Mamerts Taradel. Kana sila ang mga naa sa transmitter site. Og of course sa tanan-tanan nga mga naglangkob dinhi sa atong tulumanon. Romel Verdida. Yes. Thank you. Og sa tanan-tanan nga mga naglangkob sa atong tulumanon. Lungsod ikaw ang maghukom. Alauna na dinhi sa atong orasan. Ako si Dodong Solis. Mayon salamat. Maayong hapon Pilipinas. Lungsod, ikaw ang maghukom. Radyo ni Juan Networks, serving the interest of the Filipino people.